Today's video, wala muna tayong intro kasi medyo mahaba yung video natin. Medyo sumasakit yung pangako sa sobrang haba ng ating video kaka-voice over. Bago ko pala umpisa ng aming mga kaganapan, ikukwento ko muna bakit ko pinasok ang pagbablog. Ganito kasi yun, nakala ko kapag pumasok ka na sa pagbablog, agad sa sahod ka na kasi minsan nakaka-inspire yung mga nagbablog na napakalaking sahod. Masasabi mo na lang, sabihin mo sa sarili mo, ay ganito lang pala yung ginagawa nila, nagbibideo lang pala sila pero napakalaking sahod. Pero pag ikaw na yung pumasok sa pagbablog, hindi pala madali ang pagbablog. Nandito na kasi yung iisipin mo, anong i-content mo, at yung pagbaboice record, yun yung pinakamahirap, lalong lalo na pag maingay yung kapaligiran mo, lalo na dito sa amin, napakaingay talaga dito sa amin. Mga batang sumisigaw, mga matandang sumisigaw, may mga motor na nag-iingay, kaya hindi ako nakakapag-voice record ng maayos. Lalo na kasi dito sa amin, wala naman ako mapagtaguan. Sana ako magba-voice record kasi pag nakita rin ako ng mga bata, susundan rin nila ako, hindi rin ako makakapag-voice record ng maayos. Yan nga, ang dami ko nang nakatambak ng mga video dito, hindi ko lang ma-voice record nga kasi nga hanggang gabi yung pag-ingay dito sa amin. Hindi mo naman mabawalan yung mga bata kasi mga bata mga yun at bahay nila yung pinag-iingayan nila. Kasi nga, dikit-dikit lang itong mga bahay namin dito. Ako nga nagbo-voice record ako, 2 araw ko pa natatapos. Paano ba naman, tinatansya ko pa kung anong oras hindi maghihingay ang mga bata. Kahit minsan gusto ko man ipag sunod-sunod yung pagbablog ko, kaso hindi pwede kasi nga hindi talaga ako makapag-voice record ng maayos dahil nga sa mga bata. Tignan nyo naman ngayon, kanina pa ako nagbo-voice record, anong oras pa lang ako nagbo-voice record, hanggang ngayon maingay pa lang. Syempre wala akong ipopost kaya kailangan natin tapusin. Pero naman na time na tinatamad na akong mag-upload ng mga videos ko, paano ba naman minsan pinanghihinaan ako ng loob at hindi talaga ako makapag-voice record ng maayos, kaya minsan wala talaga akong upload. Minsan nga hindi na ako nagpo-post kaso tinatanong ako ng mama ko bakit hindi na daw ako active sa mga account ko, kasi lagi siyang nakaantabay sa mga post ko. Ang sarap pala sa feeling yung pamilya mo suporta sa mga binablog mo kahit minsan nahihiya ka. Lagi nilang sinasabi sa akin, ipagpatuloy ko lang, baka minsan isang araw mag-click yung isa mong video o de mag-viral ka o de kikita ka na. Yun laging sinasabi sa akin. Sa pamilya mo lang pala makikita ang tunay na suporta, hindi sa ibang tao. Dahil nga medyo marami na ako nasabi dyan, nga nagpipirito na akong galunggong dyan, medyo paluto na yan, kaya dyan ihahango ko na yung galunggong dyan. Nagpabili lang pala ako sa anak ko na isang balot dyan, 60 pesos pala yan nabili niya na galunggong, 6 na piraso, parang isang piraso 10 piso na yung ganyan. Basta isda nga, gustong gusto ng mga anak ko, lalo na yung bunso ko, gustong gusto niya. Pero pag pinakain mo siya ng baboy, ang baboy kasi sa kanya yung taba, pero ang manok sa kanya yung laman ng baboy. Doon kasi ewan ko bakit ganun yung inaano niya. Kapag humihingi siya ng baboy sa akin, naiinis ako sa kanya, binibigyan ko siya ng taba at laman. Sabi niya hindi daw baboy yun, manok daw yun. Sinasabi ko naman, wala naman tayong ulam na manok, baboy lang to, hindi manok. Makikipag-away pa siya nun. Kaya pala laging isda yung niluluto ko. Paano ba naman na yung bunso kong anak, napakarte talagang umulam. Hindi mo alam anong uulamin niya. Pag may inuulam kami na baboy at manok, toyo lang yung hinihingi niya. Syempre nakakainis kami, yung may ulam siya, hindi siya nag-uulam. Kaya dyan sabi ko sa kanya, mag-ulam siya, kaso siya hindi mo naman siya mapilit kung hindi niya gusto. Pagluto na nga pala ako dyan, kaya kakain na kami. 3 lang pala kaming kakain dyan. Yung panganay ko pala dun sa kilatitan niya kumain. Habang nga kumakain kami dyan, yung anak ko mahanghang daw yung kinakain niya, kaya pinapalit niya yung pinggan niya. Kaya dyan yung pinggan ko na lang yung pinalit ko dyan. Dyan nga habang kumakain kami, talaga high blood ako. Paano ba naman yung pagkain niya at natapon niya? Paano ba naman naglalaro siya hanggang sa pagkain naglalaro ang mga bata na to? Kaya minsan naiinis na ako sa kanila. Papasok nga pala dito namin sa loob, ay ayan na. Gagawin ko na naman itong electric fan. Ito yung electric fan na kada gamitin mo ay pinapaikot ko pa. Diyos ko, mga pawas-pawasan na ako, hindi pa magagawa. Ang tagal pa lang pinapaikot niyan. Siyempre wala pa talaga akong budget, kaya hindi pa ako makabili. Kaya dyan pinagtsatsagaan ko talagang sumindi. Tignan nyo naman, ang bagal talagang sumindi. Hintayin ko muna yung minute at saka papaikutin bago siya sumindi. Ito talagang electric fan na to, kung kailan wala akong pera, dun niya naisip masira. Diyos ko, na makakainis. Wala talaga akong kapera, wala pa akong pambili, kaya pinagtsatsagaan ko talaga ang paggawa nito. Kaya no choice talaga, ako talagang gagawin ko hanggat talagang sumindi. Hindi ko talaga titigilin na paikot-ikutin. O hanggang dito na lang muna ang ating video, matatapos na. Thank you for watching.